Magandang araw sa ating lahat. Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy, and United People's Initiative. Ang pag-usapan natin ngayon, dahil sa nangyari sa Negros Occidental, 19 allegedly armed terrorists. Ngayon, naging dahilan nila ng propaganda dahil hindi daw makatao ang ginawa ng kasundaluhan sa Negros. Sa side nila yon. Ang sundalo ay nagdaan ng masugid na training, disiplina na napag-aralan namin na hindi basta-basta babaril kung hindi sigurado na may armas. Pangalawa, disiplinado kami mga sundalo. Pero ang bala kasi minsan ay to whom it may concern. Mayroong hindi pinipili. Diretso lang siya. Pero ang masaklap ngayon, mga kaibigan, ang armed forces lang ang sumasalungat sa lahat ng isyong ipinupukol sa kanila. Tandaan niyo mga kababayan, ang sundalo ay hindi yan kikilos ng walang pag-uutos ng taong bayan. Bakit ko nasabing taong bayan? Kumikilos kami ayon sa saligang batas. Mandato namin sa saligang batas o misyon. Sino ba ang nagbigay ng misyon sa amin? Ang taong bayan pa rin. Sino ang gumawa ng batas? Ang taong bayan pa rin. So, ibig sabihin, ang sundalo ay nagpapatupad lamang. Ang gumawa ng batas ay mga legislator. Therefore, ang legislator ang magtatanggol dapat sa kanila. Dahil kayo ang gumawa. Kayo ang gumawa ng batas. Kayo rin dapat ang magtatanggol sa kasunduluhan. Now, kasi ang sundalo kasi, ang military, ay hindi nakikialam sa political arena. Hindi namin po pwedeng pakialaman yan eh. So therefore, kayo dapat ang magtatanggol katulad ng congressman sa nangyari sa Negros. Ipagtanggol nyo ang sundalo ninyo. Kaya ang hirap talaga ng kalagayan ng sundalo. Mahirap rin magsalita para sa sundalo kasi hindi na ako sundalo eh. Ako isang retired na. Pero yung nararamdaman ko ay disim pa rin sa nararamdaman ko sa sundalo. Kaya kayo sa mga nasa aktibo pa, huwag niyong isipin na lang na matatapos ang gera. Huwag niyong isipin maubos ang kalaban. Hindi niyo mauubos. Uulitin ko na naman sinasabi ko. Nung private ako, paubos ng NPA. Nagtinginti ako, yan pa rin ang narinig ko. Nag-retired ako for how many years? 12 years na akong retired. Paubos ng NPA. Sabi ko nga sa inyo mga kabaro, huwag niyong isipin tapusin ang laban. Ang isipin ninyo, ang mawala dyan sa Kongreso. Kasi pag nawala sa Kongreso, mawala na rin ang NPA.
Saan ba nagmumula ang utak at puso ng NPA? Sorry. Saan magaling ang utak at puso ng NPA? Di ba sa Makabayan Black? Di ba sa National Democratic Front at saka Communist Party of the Philippines? Ang sundalo, katulad sa sundalo. Kung walang gobyerno, walang sundalo. Di ba? Yun yung pagbasihan na lang natin. Pag walang gobyerno, walang sundalo. Ganun lang kasimple. May gobyerno kasi ang NPA. Sino ang mga opisyalis nila? Sino yung mga nasa national government? At sino yung kanilang mga legislator? Okay. Para klaro sa taong bayan. Anyway, sa AFP, alam na nila yan eh. Kaya lang, alam nga nila, pero nakapokus lang sila sa armado. Kaya hindi rin matapos ang laban. Matatapos lang ang laban kung ang Pangulo ng Pilipinas ay may political will na tapusin ang NPA. Sa loob ng 6 na taon, sigurado ako mawawala yan. Pero matindi ang sakitan dyan. Matindi ang sakitan dyan. Anong sakitan? Bangayan. Pero sa ngayon, hindi matatapos ang NPA, mga kabaro. Kasi nga, yung nasa national government nila, okay, bago nga pala ako pumunta doon, para maintindihan ng lahat. Ang gobyerno natin ngayon, mayroong tinatawag tayong 3 executive branch ang ating government. Una is executive, pangalawa legislator, at ang pangatlo ang tawag to, legislators, executive, and judiciary. So sa communist naman, may gobyerno rin sila. Ang pinaka-national government nila o executive nila, ang Communist Party of the Philippines. Sinong legislator nila? Ha? So legislator, dalawang nahawakan yun dyan sa aking pag-uunawa kung yun man lang ang pagkaintindi ko. Yung legislator nila ay magsasama na yung Supreme Court o yung korte at saka yung tagagawa nila ng batas o tagagawa ng kanilang batas. So yung NPA nila is the armed forces. Saan directly ang NPA? Directly from the Communist Party of the Philippines. Pero nagsama rin yan ng NDF. Ngayon sasabihin yung matatapos ng NPA. Hindi matatapos. Hindi matapos ang NPA habang nandyan sa gobyerno ang Makabayan Black o yung party list. Kaya magaling yung gumawa ng batas ng party list eh. Ngayon ginamit, maliban sa ginamit ng terorista, ginamit rin sa negosyo ang party list. It's time to resolve the party list. Kaya lang ang tanong niyan, sino ang makakapag-alis ng batas na yan? Dahil lahat sila nakikinabang. Communist Party of the Philippines, nakikinabang. Ang mga mukhang pera, nakikinabang. Pero yung tunay na nagsiservisyo, hindi nakikinabang. Hindi yan magtatagumpay kasi almost a congressman o congressman ay mandurugas. Paano mawawala ang batas na yan? Kaya, mga kababayan, kasi hindi ko na kinakailangan paliwanagan ng armed forces. Dahil alam na nila. Alam na nila, wala silang magagawa because of the law. Pero ang problema lang, sorry ha, retired na ako eh. Napagtanto ko na eh. Kasi nung ako'y tingente, utak pulbura rin ako eh. Nung sarinto ako, utak pulbura rin ako. Ang alam ko, gera lang, patayan, bagera, pakalingan, paganyan-ganyan.
Hindi pala yan ang solusyon ng patayan. Ang solusyon, magaling kang mag-twist ng kaisipan ng taong bayan to educate people. Diyan magaling ang komunista eh. Deception. Linlangin ang Pilipino. Diyan sila magaling. Kaya ang dami nga mga batang estudyante na pupunta doon, namatay nga sa Negros eh. Kasi magaling nga sila mag-twist. At saka may nagagamit silang issue. What issue? Corruption. Na instead daw yung pera ng taong bayan eh, ginagamit lang nila pang personal. O di, mag-init yung taong bayan sa bundok. Naghihirap sila. Lalo na kung nagugutom lagi sila. Lagi isisisi sa gobyerno. So, mga kababayan ko, tulungan natin ang Armed Forces of the Philippines. Tulungan natin. Congressman! Ang gagaling nyo. Pero tayo mga officers, kasi utak pulbura pa rin ako, hindi ko rin naisip yun. Pero nung nandun ako sa 7th Infantry Division, napag-aralan ko na yun ang solusyon. Pero nung sa 8th Division ako, utak pulbura ako. Hindi ko rin naisip yun eh. Pero nung napunta ako sa 7th Division, nakita ko ng solusyon ng insurgency. It's only in the barangay. Kasi kung ang mass base mawawala rin ang NPA. Parang aquarium ba? Pag naubos yung tubig, patay yung isda. Yun ang isda ay NPA. So, habang ang sundalo nagtatrabaho at ang barangay nagtatrabaho at ang national government ang tinitira nila ang Makabayan Black na yung propaganda nila laging ika-counter. Huwag niyo kontrahin ang Makabayan Black because that is the law. Because it's stated in the law. Sabayan nyo lang ng kanilang deception. Lagi nyong kukontrahin nyo katulad nga nung Labor Day. Bumanat ngayon sila, bumanat. Nag-spread. May sala ang mga sundalo. Kaya manawagan tayo sa taong bayan o sa congressman. Ipagtanggol nyo ang sundalo. Yun lang mga kasama. Ipagtanggol natin ang sundalo. Dahil ang sundalo ay gumaganap lang sa kanilang tungkulin. Maraming salamat.